Ayun, magandang araw sa lahat. Ayan po, magluluto tayo ngayon ng adobong pusit. And na-miss natin ito, matagal natin itong hindi na naluto. So, siyempre, unahan natin muna yung ating bawang para mas mabango. And isang malaking sibuyas ko aking ginamit dito. So, atin munang igisa ito. Simpleng basic po ito. Simpleng pagluluto lang to. Pero ito yung kahit saan kainan sa Pilipinas, laging meron ganito. And ganito ang style ng luto nila. Siyempre hindi mawala sa atin ang kamatis. Mas maraming kamatis, mas okay. Mamaya matutunaw din yan sa ating pagluluto. So kahit po sang kainan sa Pilipinas, lagi may ganyan. Lagi may adobong pusit. And napaka normal yung kanyang pagkakaadobo. Nilagyan po natin ng luya. Naglagay po ako ng luya para yung lansa ay mabawasan. So optional po yon. Yan pong ating pusit ay malalaki yung aking gayat. Siyempre pansarili naman eh. May 1 kilo yan. 4 na malalaki yan. Sorry, 5 malalaki ang ating pusit na nabili. Minsan lang kasing magkaroon ng pusit dito na ganyang kalalaki, na yung ganyan na native na pusit. Mostly ang mga pusit dito ng mga malalaki, yung mga may yung bangkotaan kung tawagin. So ayos din naman yon, pero namiss ko yung ganitong pusit. And mas mura ito kaysa sa isa. Ayan. Yan po yung ating nilagay na paminta. Marami po akong maglagay ng paminta kasi mas gusto ko yung maraming paminta sa mga, kahit sa pansit yan or sa mga adobo. Lagi ako maraming maglagay ng paminta. Tapos ang paglilinis ko po dito sa pusit ay akin po inalis lang ang kanyang ngipin, yung plastic niya. And of course yun pong tinta niya, inalis ko pong yung 4 na piraso, akin po inalis ang tinta. Tapos yung pang-5, nagtira lang ako ng maliit na tinta. Kaya yung makikita natin di ang tinta mamaya, yun ay kaunti lang yun. At syempre atin lalagyan niya ng toyo. Ang soy sauce po. Ayan. So, nabusan tayo ng stock ng oyster sauce, kaya walang oyster sauce. Pero kung may oyster sauce yan ay gagamit tayo. Ayan. Sabi ng iba, kapag magluluto ng puset ay huwag tatagalan para hindi kumunat. So hindi po ako naniniwala doon. Pakuluan mo ng matagal, pag hindi pa lumambot yun, iwan ko lang. Ayan. Ating hindi po ako naglagay ng sabaw. Hanggang sa matapos po yan, hindi po ako naglalagay ng sabaw. Sariling sabaw niya yan, tsaka sa kamatis. Lagyan natin ng kaunting asin para makakuha yung lasa. Mas gusto ko may kaunting asin. Ayaw ko lang lahat ito yo. Siyempre papatakan natin yun ng kaunting bitsin. So yung iba hindi gumagamit ng bitsin, pero ako, sabi nga ng tatay ko, ang paggamit ng bitsin ay hindi masama. Sa edad ko nang ito, ako'y tumanda ng ganito, laging may betsin. Ang masama, yung maraming betsin. Kaya, yan po ay hindi masama gumamit ng betsin. Basta wag lang nating dadamihan. Lagyan po natin ng suka. Hindi mawawala yung suka. So, yun po yung nakapaglagay na ako kanina. Hindi lang nakakita sa video. Dinagdagan ko na lang po yan ng konti. Ayan, takloban na naman natin. Diba? Kasi pagka ating minadali ang pagluluto ng pusit, hindi mo masyadong malasa sa pusit yung mga panghalo na isinama mo. Pero kung yun ay yung pinakuluan na medyo matagal, mas malalasa mo yung lahat ng mga ingredients na nilagay mo doon. So maglagay tayo ng siling pangsigang, isang mahaba, ating pinutol-putol. At syempre meron tayo ditong siling maanghang na 4 na piraso. Yan, takpan naman natin. O, pabalik-balik lang yan. O, di ba?
Luto na yan. Kaunti lang yung sabaw. Tama lang. Pero malasa siya. As in, hindi natin napakita kanina. Naglagay ako ng kaunting sugar. Kaunti lang naman. Para mas ayos ang lasa. Yan po yung ating adobong pusit. Tunay nga pong masarap yung ating pagkakaluto nito. And sabi nga ng mga Batangan nyo, kasarap na rin. Tara, kain po tayo. And mag-iingat tayong palagi. Bye-bye! God bless you all.